So eto na nga mga sangkay ang malaking balita ngayon, no? Mukhang mayayari na po si Martin Romualdez mga sangkay. Hello, what's up guys? This is me. I'm back for another vlog today. Eto, back to ano muna tayo mga sangkay, usapin sa flood control at itong mga korap na mga politiko. Ngayon kasi, may balita mga sangkay dito kay Martin Romualdez. Actually, hindi lamang po siya mga sangkay, kundi maging itong iba pang mga kilalang mga personalidad. Na ang tanong dito, sila na nga ba ang second batch ng mga makakasuhan ng ICI? Pag-usapan po natin yan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe. Yan, tayo po ay 1.56 million subscribers na. So kung gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, mga sangkay, eto nga po ang balita ngayon. Ayon po dito, former House Speaker Martin Romualdez, eto, former Ako Bicol Party List, Zaldico. Former DPWH Secretary, now Senator Mark Villar. Nako, ito na. Ipapatawag na po mga sangkay nitong ICI. Ito po yung independent, no? Na nag-iimbestiga laban po dito sa mga korap. So mga sangkay, kailangan din po talaga mapatawag itong mga ito, lalong-lalo na po itong si Speaker Romualdez. Kasi nga po, humaharap po siya ngayon sa katanungan na ano talaga ang kanyang involvement dito. Kasi kung wala naman, since ICI po yun 'di ba? Independent body po yun or independent commission para po sa mga infrastruktura, mga sangkay na nilustay lamang po ng mga kongresista. Para imposible kasi na hindi sasabit dito yung ibang mga malalaking pangalan kagaya po ni Martin Romualdez. So, ayon po dito, ipapatawag ng Independent Commission for Infrastructure sina Senator Mark Villar, Representative at dating House Speaker Martin Romualdez. Itong si Zaldico, mukhang nakaraan pa po mga sangkay. Actually, nagrekomenda na po ang ICI ng pag-file ng cases against kay Zaldico at iba pang mga personalidad mula po sa DPWH. So, ewan ko mga sangkay kung bakit kasama pa po siya dito na nung nauna po mga sangkay, talagang pinapatawag na po siya. At nirecommend na nga po na mag-file ng kaso laban po kay Zaldico. Pero ngayon nga mga sangkay, ang dalawang pangalan na lumulutang, itong si Mark Villar at saka si Martin Romualdez. Si Mark Villar, bakit po siya nadadamay dito? Si Martin Romualdez, bakit kasama po siya dito? Well, very obvious naman po yung sagot dyan mga sangkay, no? Napakadali pong sagutin niya nung bakit itong dalawang ito, Mark Villar and Martin Romualdez, ayan, kasama po sa mga maiimbestigahan o tatanungin ng ICI. At tandaan po natin, ang ICI, hindi po naglalabas ng impormasyon. Talagang, lang mga sangkay, pribado yung kanilang investigasyon. At pagkatapos yan, kapag nakitaan po nila ng, halimbawa, talagang mukhang kailangan kasuhan itong si Romualdez, malalaman na lamang po natin na i-recommenda po nila yan na mag-file na ng kaso laban kay Martin Romualdez. Ganun po yun, mga sangkay. So, relax lang. Alam ko yung iba dito talagang gigil na tagal namang kasuhan si Romualdez, porkit pinsan. Relax lang. Tandaan po natin si BBM, wala po ditong sinasanto. Pinsan ka man, kaibigan ka man, ilang beses na pong pinatunayan ni BBM yan. Di ba nga po, may mga malalapit po siyang kaibigan na nilaglag niya. Kahit sila Sara Duterte, nilaglag po mga sangkay. Nung nakita niya na hindi na po nakakatulong sa Pilipinas at gumagawa na lamang po ng kaguluhan.
Ayon kay ICI, ayon po dito sa report, kay ICI Executive Director Brian Hosaka, iimbitahan si Villar bilang resource person dahil nagsilbi siyang bilang kalihim ng Department of Public Works and Highways. Ayan na. Mga sangkay, yari po dito. Kasi, yun na nga po, yung ibang mga ghost project, panahon po ni Mark Villar Nandyan na po siya So, anong nangyari? Actually, malaki rin po ang pananagutan ng nakarang administrasyon dito Kasi alam pala nila mga sangkay na mayroon pong mga ghost project na rampant sa DPWH, wala po silang naging aksyon. 'Di ba? Imbes wala naman po tayo nakitang malalimang investigasyon diyan. 'Di ba? Ultimo yung opisina ng mga tumutugis daw sa mga korap na pinangungunahan daw po ito ni Belhica. Wala naman pong ginawa, mga sangkay. Nag-expose lang pero walang nagawa. Inutil kumbaga. 'Di ba? Matatandaang pinamunuan ni Villar ang DPWH mula 2016 hanggang 2021 sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Dagdag pa ni Hosaka, may sabpina ng ipinadala kay Romualdez. Ayan na. Ito ang sinasabi po natin na wala po ditong sinasanto si PBBM. Binuo niya po yung Independent Commission for Infrastructure, mga sangkay, na siyang mag-iimbestiga dito sa katiwalian ng mga malalaking isda po ito. Hindi po ito basta-basta, mga sangkay. Para po talagang makita kung ano nga ba talaga ang totoo. Kasi, alam nyo, ganito lang yan Kung walang mapapanagot si Pangulong Bongbong Marcos, pagtatawanan ng ating bansa ng world leaders. Magmumukha rin pong inutil dito si PBBM. 'Di ba? Anong sasabihin sa kanya ng mga tao? Anong sasabihin nyo sa kanya? Ano ba yan si BBM? Nagsiwalat lang. Wala naman palang aksyon. Hindi naman pala kaya ang sindikato. Pero ngayon, mga sanggay, pinapakitaan po ni BBM ng pangil talaga ang mga lokong to na hindi po pwedeng ganito ang kanilang gawin sa bayan natin. Pero yung ultimo bata, mga sanggay, may tax po yan Kasi pag bumibili po tayo para po sa inyong kaalaman, pag bumibili po tayo ng gamit, bumibili po tayo ng pagkain sa mga tindahan, may tax po yan, mga sangkay. So, sa madaling sabi, naka-auto-tax, may automatic na tax na yung mga paninda. So, ang ibig sabihin, lahat po tayo nagbabayad ng tax. So, ano ang mayroon, mga sangkay? Nilanakawan nila tayo, anak ng toko, bakit nila ginawa ito sa mga Pilipino? 'Di ba? Sabi dito, may pinadala na daw pong sabpina kay Romualdez mula pa sa unang bahagi ng pagdinig noong September, ngunit hindi pa malinaw kung ito'y natanggap na. Wala pang tiyak na petsa kung kailan haharap ang tatlo sa komisyon. O ayan na, mga sangkay. Wala pang malinaw pero ang kumbaga klaro sa atin ngayon, pati sila, itong mga malalaking isda ipapatawag na. So ano po ang inyong opinion? Kayo ba ay pabor na ipatawag itong sila Mark Villar at itong si Speaker Romualdez? Comment down below, mga sangkay. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.